You called me, I answered to follow you. You guided me when I walked. You chose me to tell them about your word. You used me that I may be heard. You called me, I answered to follow you. You guided me when I walked. You chose me to tell them about your word. You used me that I may be heard. I'm drowning in the sea of your joy and your grace, overwhelmed with mercy flowing. With the waves of your love for my days, I will sing of your glory. I'm in awe, I'm in awe. All my days I will sing of your glory. I'm in awe, I'm in awe. All my days I will sing of your glory.
Happy New Year, everyone. The Lord has allowed us to go through so many good things in life and ministry for the year 2020, but God's instruction in Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things and do not dwell on the past. However colorful our past must have been, we just have to forget them. And God's promise in verse 19 says, I will do a new thing. I will provide a way in the wilderness, and I will provide streams of waters in the wasteland. Wilderness speaks of uncertainties in life. And therefore God is saying that in the midst of uncertainties in life, God is able to provide a way for us to go through something that will cause us to live in victory. He will provide our way of living for in the midst of crisis. And the reason for that is we are His chosen people. In verse 21 it says, we are called as His chosen people to proclaim His praises. And so I would like to encourage every one of us as we face this new year with a new hope, with a new expectation. God is doing a new thing in life. God bless you. In Psalm 27 verse 13 it says, I am confident of this. I can see the goodness of the Lord in the land of the living. My family and I would like to claim the same blessing with you. May the Foursquare family and your families experience the goodness of the Lord in 2021. May we all have a blessed year. To all my fellow Foursquare men and women all over the Philippines, the year 2020 will soon be part of our history. And as we are about to face the incoming year 2021, I, together with my wife Risa, our children Daryl, Lester, Selena, and Andre, and our grandchild Hiro, wish you all long life, abundant blessings, and much happiness for 2021. God bless and Happy New Year to all. Good day, everyone. Let me read to you Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. As we have noticed in the verse we just mentioned, our hearts are filled with hope that something good is going to happen, and this something will come to us in His time. So from here, Capital City Foursquare Church, Foursquare Bible College, and our national office here at Project for Quezon City, this is Pastor Mars Rodriguez greeting you, Foursquare family in the Philippines. Merry, Merry Christmas and an abundant, exciting, awesome New Year 2021. God bless. Greetings to all my dear sisters and brothers in the Lord. As year 2020 closely about to end, let us welcome the 12 months of 2021 with excitement of God's wondrous work while looking forward for His coming. May God find us faithful in fulfilling the Great Commission. Blessings of peace, joy, and prosperity be upon us all. This is Reverend Rohina Tigzon Braganza with my husband Henry, wishing you a happy, happy New Year. God bless us all. 2021 is about to be unfolded. Facing another year of uncertainty is a great challenge to the world. But for us who have tasted the goodness and the faithfulness of God, we can face the future with confidence because He is Emmanuel, God with us. Foursquare family in the Philippines, this is Pastor June Kasumpa. Together with my household, may we encourage everyone to face the year of uncertainty with no fear because God holds our future. Therefore, let us all declare happy, prosperous New Year. So, God bless. We would like to greet Happy New Year to Foursquare family throughout the Philippines.
we'd like to thank God for His grace that sustained us to the 2020 and looking forward for 2021 as we move forward obeying His word and be blessed. Again, from my family in Davao City Foursquare Church, we would like to extend our warmest greetings to all of us as Foursquare family in the Philippines. Happy New Year! Hello everyone! As 2020 comes to a close, we all begin to reflect on another year that has flashed before our eyes. 2020 was filled with uncertainties that brought us all to our knees. We needed to strengthen our faith and to realize what is important in our lives. As the new year is about to unfold, let us be grateful to God for His wonderful promises He has prepared for us in 2021. We only need to trust and listen to Him. Happy New Year and God bless us all. Foursquare family in the Philippines. I am Pastor Jomari Gumbang Solmaca Sr. And together with my family, I would like to send greetings to you. Belated Merry Christmas and advanced Happy New Year. Allow me to urge you by sending you this note. In facing 2021, we need a bulldog kind of faith. Proclaiming our stand as Foursquare family in the Philippines, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. No matter what the situation is, no matter how impossible it looks, no matter how many other people before you have failed, no matter what natural circumstances look like, we are marching under the banner and the Foursquare beat. Aggressive, persistent, determined, tenacious, and confident. I would like to say to you that the best is yet to come for our family in the Philippines. Can you say amen to that? Happy New Year and God bless you. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw. Magandang araw. So, Happy New Year po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa live stream. Happy New Year po sa mga nandito po sa live audience. Happy New Year po. Batiin nyo naman po yung mga katabi nyo. Happy New Year. Batiin po dyan sa mga katabi nyo sa bahay nyo. Happy New Year din po. And sa buong 2020, sobrang daming pagsubok na dinaanan natin. But we are so blessed na kasama natin si Lord sa buong taon na yon. And yun yung ipagpapasalamat natin ngayon. So, let's all stand and give thanks to the Lord dahil He is a good, good Father. Amen? Amen. 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 Thanksgiving, come to His courts with praise, enter His presence rejoicing.
God is good. Jesus, the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands and praise. Raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yes, Lord. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Amen. God is good. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Oh, praise God. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live.
nasabi kanina, marami po tayong napagdaanan, marami pong nangyari for the entire 2020. And marami pong mga nade-depress, maraming nalulungkot, nag-worry, ano pang mangyayari. Pero we should be thankful kasi meron tayong Jesus, meron tayong hope for 2021. Hindi lang siya hope na mawawala na after January, pero dahil alam natin na meron tayong Redeemer, may Savior, na i-rescue tayo after all of this, meron tayong hope to live every single day. Amen. And hindi yung kailangan nating i-earn yung love na yun and yung hope na yun, pero siya mismo yung nagsiseek after us. Siya yung mismo nag-chase after us. And we should be thankful. Yung lives dapat po natin ay nagre-reflect ng thanksgiving to God dahil ganun niya tayo kamahal. So as we sing this, let's just really sing it with hearts of gratitude, remembering na it's all because of Him, kaya pa tayo nandito. Only by His grace. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. Thank you, Jesus. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. And I'm forever grateful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. That you came to seek and save the lost. Thank you, Jesus. For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do, Lord, this 2021. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. For all that you've promised and all that you are is all that has carried me through. Amen. Yes, Lord. Jesus, I thank you. For all that you've done, I will thank
Lord. And I thank you, Lord. And I thank you. Let's continue to thank God. and I thank you, Lord. And I thank you, Lord. Thank you for loving and setting us free, oh God. Thank you, Lord. Thank you for loving and setting me free. Thank you for giving your life just for me. How I thank you, Jesus. I thank you, gratefully thank you. Thank you. Let's say thank you. Thank you. Continue to thank Him. Thank you. Oh, thank you, Jesus. Let your thanksgiving rise to the throne of grace. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your salvation. Thank you for redeeming us, God. Oh, we praise you, Lord. Thank you for your faithfulness, oh Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank the Lord from your hearts. Pray, sing, give Him glory for what He has done for you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness to my family. Thank you, Lord, for your goodness, Lord, for forgiveness and grace, for delivering us, Lord, through everything. Thank you for protection, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hayaan po natin na purihin natin at pasalamatan natin ang Panginoon sa oras na ito. Nasa bahay man kayo o nandirito sa church, purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Tunay siyang mabuti. Tunay siyang dakila sa bawat isa sa atin. Kasama ang ating buong pamilya, hindi niya tayo pinapabayaan, kundi lagi natin siyang kasama. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! You are our son. You are our shield. You are our refuge. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Salamat, Thank you, Panginoon. Lord. Thank you, Lord. For 2020, Panginoon, mabigat man sa amin, pero pinapagaan mo dahil ikaw ang kasama namin. Marami sa amin, Panginoon, ang nahirapan, pero tinutulungan mo kami, Panginoon. Tinutulungan mo kami that we can make it through, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa 2020. And this 2021, salamat, Panginoon, dahil alam namin you hold our future. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang best para sa amin, sa aming pamilya. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang aming bukas, Panginoon. Kaya't purihin ka, purihin ka, purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa oras na ito, purihin natin ang Panginoon for who He is. Kung sino siya sa buhay natin. Siya ang ating Diyos, ang Hari ng mga hari, Lord of all lords. He is our healer.
sa lahat ng pinagaling ng Panginoon. He is our provider. Hindi siya nagkulang sa atin. He is our comforter. Kahit malungkot, nandyan siya upang bigyan tayo ng kasiyahan. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw ang Diyos na buhay, ang Diyos na kumikilos sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat. Panginoon, idinudulog din namin ang bawat families ng JCLAM, kasama ng mga families ng naaabot ng live stream na ito, Panginoon. Patuloy nga kami na mag-grow deeper. Hanapin ka, saliksikin ka. Makita namin, Panginoon, ang kabutihan mo. At lalo kaming lumago, lalong-lalo na sa aming spiritual na buhay. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa bawat pamilya ng JCLAM. Patuloy din namin idinudulog, Panginoon, ang mga nagdadalamhati sa oras na ito. Ang Valencia family, ang Glenda Hamor family, maging ang Payares family, Panginoon, nawalan man sila ng mga mahal sa buhay. Pero continue to comfort them, Panginoon. Ang banal na Espiritu mo, Panginoon, ang yumakap sa kanila. Maranasan nila, Panginoon, na nandyan ka sa kanilang tabi. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan. Ikaw ang nagbibigay ng kasiyahan kahit nasa dalamhati sila, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat. At sa araw na ito, Panginoon, sa aming pakikinig, makita namin, maranasan namin, maramdaman namin ang iyong mga salita. Kumilos sa aming mga puso. At patuloy, Panginoon, na maisagawa namin ito sa aming mga buhay. Pagpalain mo si Pastora Kay, maging channel of blessing siya sa bawat isa sa amin, sa bawat na nakikinig ng iyong salita, pagpalain mo. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Pwede na po tayo maupo. Ayan po. Happy New Year, everyone! Ayan. Pwede po bang, again, pakisabi po sa inyong katabi, Happy New Year ulit. Ayan. Praise the Lord. Naging mabuti po ang Panginoon ngayong 2020. Amen? Amen. So, ngayon po ay dadako po tayo sa ating announcement. Ayan po. Happy birthday po muna kay Kais Gomez, January 3. Miel Homer Pagkaliwagan, Angelica Manlangit, January 4, Marlon Ubongen, John Paul Valenzuela, and Marjorie De Dios. January 5, Jordan Barillos, January 7, Diana Caber, January 8, Eyuwi Ruth Mayo, Yuan Kin Ocampo, and Ryan Jake Bumatay. Alright, ayan po. At sa lahat po ng mga nanonood, ng mga parents, every 11 a.m. po, every Sunday, please, bigyan po natin ng opportunity yung mga anak natin para sila din po ay makakain din po ng salita ng Diyos, makarinig ng salita ng Diyos. Every 11 a.m. po para po sa ating MFGC Kids. Okay? And then, physical service is back po every Sunday. Amen? Amen. So, sign up lang po kayo. Check nyo po doon sa ating Facebook page. Meron pong link po doon, ayan po, sa bit.ly/MFGC Physical Service. Diyan po kayo mag-re-register. Okay? So, iba po yung pagpa-register sa umaga, iba din po doon sa hapon. So, sa lahat po ng nanonood at kung gusto nyo pong makasama dito sa ating physical service, ay mag-register po kayo nandyan. Okay? So, we will see you po next week. Alright. So, ayan po. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Alam niyo po, ilang beses na po ako tumayo dito para sa offering. And matagal na rin pong nagbibigay tayo sa Panginoon. Pero isa po yung inimpress sa akin ng Lord kanina, bakit po tayo patuloy na nag-give? Na ang ganda po nung sinabi nung kanta kanina na hindi po inantay ng Diyos na tayo'y sumigaw, mag-cry out sa Kanya. Siya po pumunta kaagad sa atin. Willingly. And when we give willingly po sa Panginoon, nakikita po ng Diyos nakikita ng Diyos siya sa atin. Amen?
Kumbaga, dahil willing po ang Lord na nagbigay sa atin, pag willing po tayong nagbibigay sa Kanya, nakikita niya po na yung righteousness, yung katwiran na ibinigay sa ating ng Diyos ay gumagana or at work. Amen? So ngayon po, alam ko na marami po tayong pangangailangan, pero sure po ako sa faithfulness ng Lord, na kagaya po dun sa kinanta natin kanina, hindi pa po natin hinihingi. Meron na. Amen? Amen. So marami po tayong ways para magbigay. Meron po tayong BDO account, BPI or GCash, and pwede din po kayong pumunta dito sa church every Monday to Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Okay? So sige po, tumayo po tayong lahat. Tayo po yung nanalangin. So kapag nagbigay po tayo from first row, second row, third row hanggang sa matapos po. Okay? So let's pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this another opportunity again to make this righteousness at work po para sa amin. Lord, thank you because Ikaw po ang unang nagbigay sa amin. And we know, Lord God, na sa aming pangangailangan, hindi pa po namin hiningi, alam po namin na meron po kayong ipoprovide sa amin. That's why we're able right now po, Panginoon, to give freely din po para sa inyong kingdom at para sa inyong ministry. Maraming salamat po. Bless the hands po, Panginoon, ng mga magbibigay. I-bless nyo din po, Panginoon, yung kanilang mga trabaho, yung kanilang business, or kung ano man yung source of income nila. Lord, we pray na patuloy mo po itong palaguin. And we pray, O Lord God, na doon sa mga gusto po mong mag-desire, magbigay, Lord, we know, Lord, na meron din po kayo ipoprovide po sa kanila para next time po makakapagbigay po. Maraming po salamat sa lahat-lahat. And we know, Lord, that you are faithful. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Sige po, pwede na po tayong magbigay. Them. All right. Praise God. Thank you, Lord. Dapat yata nakaganon ako ah. Tatabingi tayo eh. Di balance. Di bale, pag may dumating doon yung turo, ha? Magandang araw sa ating lahat. At yung mga nag-sign up at hindi nakapunta kasi umuulan, naway hindi kayo natunaw na ulan bilang asin libutan. Sige lang, nood lang po kayo dyan at maki-worship po sa amin ngayong araw na ito. Alright, we are still standing. Amen? After 2020, and not only that, we are standing still. Praise God, by the grace of God. Alright. Meron po tayong bagong serye, All Things New. Ayan, All Things New. Lahat ng bagay ay bago. Okay. Pero bago yan, December 31, 2020. Kinabukasan, ano siya? January 1, 2021. Pero pag tinanggal mo yung mga year, parang pag tinanggal mo yung mga date, di ba ang buhay, parang tuloy-tuloy lang naman talaga? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado. Di ba? Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Tanggalin mo yung year. Tuloy-tuloy lang ang araw. Tama? Tuloy-tuloy lang yan. Parang, ang tawag po dyan ay chronos, time. Okay, chronos, which is yung time. Time. Yung sunod-sunod ng oras. Okay. Sunod-sunod lang naman. May manganganak, may panganganak, may mamamatay. Ganun lang yun eh. Diretso lang yan. Pero to explain everything from the perspective of God, syempre, siya is beyond time. God is beyond time. He was before time and He will be eternally nandyan at nakatanaw. Kaya sabi ko nga itong season na to sa buhay ng mga tao sa earth, it's just a fraction of the bigger picture pag tinignan ng Diyos yung panahon. Okay? Kasi wala pa nung panahon, nandun na siya sa walang panahon. At sa forever, nandun pa rin siya. Okay.
So kapag tinignan natin yan, yung buhay natin in the light of that, ibig sabihin, anytime, pwede mangyari mga bagay-bagay. Hindi ibig sabihin, December 31, parang natapos na, hindi ko nagawa yung mga dapat kong gawin. Ako isang bigo na naman. Ganun ang nangyayari sa atin. Parang pag December 31, parang ang iniisip mo, wala na naman nangyari, walang nangyari. Parang isinamarize mo kasi siya. Pero kung tanggalin mo yung year, tuloy-tuloy lang yan. Okay. There's another word in the Bible which is kairos. Kairos means an appointed time. Hindi siya yung time na oras na dire-diretso lang, kundi these are seasons na binibigay sa atin ng Diyos sa buhay natin na kung saan ay nire-reveal niya yung sarili niya sa inyo, merong nangyaring pagbabago sa buhay mo. Basta these are appointed seasons in our lives na tinulot ng Panginoon na mangyari for you to see Him more clearly. So, ibig sabihin, kailan yung Kairos? January? Not necessarily. That's what I'm saying na pwede kasing mangyari na yung Kairos moment mo, it can happen in February, not in January. It can also happen sa June. At hindi ibig sabihin nun, natapos yung December, parang walang nangyaring Kairos sa akin, na parang walang kakaiba, walang appointed na ginawa si Lord sa akin na maganda. Hindi po ganoon, ha? Okay, let's look at it from the perspective ng heaven, ng God, na He knows everything. He has the blueprint of our lives before and beyond. And He knows the appointed season sa buhay natin. Iba ang appointed season sa akin, iba rin yun sa inyo. Kanya-kanya tayo. Kaya hindi tayo pwedeng mag-conclude, ano ba yan? Natapos na yung taon, walang kwenta yung ginawa mo. Hindi mo pwedeng sasabihin yun sa ibang tao. Hanggang ngayon, wala ka pa rin love life. Ano ba nangyari sa'yo? Ay, huwag mong gaganunin. Because kanya-kanyang kairos. Amen, 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 amen. Gusto ko po maintindihan ho natin yan. Para hindi natin naiisip na tuwing January lang, na pwede mag-New Year's resolution. Tuwing January ka lang magbabago. Hindi po. Hindi po. At tapos ang nangyayari, dahil ina-expect mo January, March pa lang bumibigay na. Tapos ang masasabi mo na naman doon sa taong yan, failure ka na naman. Kasi sinet mo yung January as yung Kairos eh. Pero actually, January, February, March, April, Kronos lang yan, dire-diretso lang yan. But God has a season for everything under the sun. Meron siyang appointed period when He makes all things beautiful. Sa buhay mo, sa buhay ko. And we will see in our scripture reading today that the Israelites had a Kairos moment with God. Okay? So let's open our Bible sa Exodus chapter 12. Exodus 12. This is my Bible. It is God speaking to me. Okay? Exodus 12 verses 1 to 16. Tapos tatalon po tayo maya-maya. Let's all stand to give reverence to the reading of His Word. Again, Exodus 12, 1 to 16, and then jump to 29 to 36. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, "This month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. That same night they are to eat the meat roasted over the fire, along with bitter herbs,
and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or boiled in water, but roast it over a fire with the head, legs, and internal organs. Do not leave any of it till morning. If some is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat it, with your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. This is a day you are to commemorate. For the generations to come, you shall celebrate it as a festival to the Lord, a lasting ordinance. For 7 days you are to eat bread made without yeast. On the first day, remove the yeast from your houses, for whoever eats anything with yeast in it from the first day through the 7th must be cut off from Israel. On the first day, hold a sacred assembly, and another one on the 7th day. Do no work at all on these days, except to prepare food for everyone to eat. That is all you may do. Jump to verse 29. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner, who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Up, leave my people, you and the Israelites. Go worship the Lord as you have requested. Take your flocks and herds as you have said, and go, and also bless me." The Egyptians urged the people to hurry and leave the country, for otherwise, they said, "We will all die." So the people took their dough before the yeast was added and carried it on their shoulders in kneading troughs, wrapped in clothing. The Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. The Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people, and they gave them what they asked for. So they plundered the Egyptians. May the Lord add blessing to the reading of His word. We may all be seated. All right. Thank you, Lord, for the reading of His word. Pwede ko po ba i-request yung mga nandito sa loob ng church na for 1 minute ay tanggalin muna yung kanilang shield at mask? Ayan. Kasi parang di ko kayo kilala pag may ganun eh. Saglit lang. Okay. Sige, lingin kayo sa kanang, kaliwa. Happy New Year. Okay, ito pala yung mga kasama ko. Hindi ko kilala kanina, hindi ko pinapansin. Okay. Okay, sa mga nasa bahay, okay lang kayo dyan. Okay, thank you. Hindi kayo comfortable sa shield, kahit mask lang. Mamaya nyo nalang ikabit ulit. Anyway, sige po. Ang kwentong binasa po kanina ni Rhythm ay kwentong kailangang balik-balikan. Ito ay kwento ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Israelita, pero nga nagbago nga ba? Ang kwento magbibigay sa atin ng kaunawaan kung bakit tayo mamaya may communion. Ang kwento nagturo sa atin tungkol sa phrase na New Covenant. At kailangan ipaliwanag ito para sa hindi nakakaalam, kailangan ituro muli sa nalalabuan, at kailangang sariwain para sa mga nakakabatid na pero hindi alam kung paano ikwento sa ibang tao. Okay? So, ang gagawin ko po ay mag-background muna po ako. If you have your Bible, pag browse nyo po yan, simula Exodus 1, 2, 3, bago dumating yung 12, makikita nyo po yung mga nangyari dyan. Okay. Egypt ang pinag-uusapan natin. Nasa Egypt ang ating location ng kwento. Okay. Ang Egypt po ay sumikat, yumaman, dahil sa ginamit ng Diyos na isang Hudyo or Israelite na ang pangalan ay Joseph the Dreamer. The Dreamer title na lang natin yan kasi nananaginip siya lagi. Okay, si Joseph the Dreamer, siya ay Hudyo, anak ni Jacob.
Binigyan siya ng talino, binigyan siya ng pag-ibig, pasensya para sa mga umaaway sa kanyang mga kapamilya niya. At naging parang vice governor, parang gano'n, vice governor, under ni Pharaoh. Okay? Yung Pharaoh yung pinakamataas, yung pinakahari doon. Okay? So, yumaman, okay. Itong mga Israelites, mga kababayan ni Joseph, ha? Siyempre, manganganak din sila, ba? Dadami din sila. Nakatira ang mga Israelites sa place na Goshen. Okay? Ang Goshen ay part ng Egypt, pero mga Israelites lang ang nandoon. And they are also blessed. Kumbaga, sa time ni Joseph, lahat blessed. Israelites, Egyptians, pare-parehong blessed. Lumaon yung mga taon, syempre, parang nawala na sa kasaysayan ng Egypt na meron palang isang Joseph na Israelita na naging mabuting leader nila at napayaman ang Egypt. Kasi nga sa kanila pumunta lahat, bumili yung mga nations noong panahon ng tagutom. Hay, wala na. So, pero sa kabila nun, dumami ang mga Israelita. Pag sinabing dumami, pati lalaki dumadami. Pag sinabing lalaki dumadami, it appeared that they are stronger. Kasi pag mga lalaki, parang mga laging kasama sa ROTC. Parang ganun. Automatic, nagiging parang mukhang mga warrior sila. So pag ganun, nakaka-intimidate talaga yon. Threatening yun na dumadami yung mga Israelita. Parang foreigners dapat, pero dati naman silang friends. Pero nakaka-intimidate na yung dami nila, yung paglobo ng populasyon. Lalo na nung yung paraon na time na ito, hindi na nila kilala si Joseph. Parang hindi ko na nagugustuhan itong pagdami ng ano. Wala bang reproductive health law tayo na pwedeng gawin? Itong mga Israelitang to, sisipag mag-anak. Bigla kasing nag-population explosion ang Israel. Kaya parang gusto nilang pigilan kasi nga naman, pag dumami ng dumami, matatalo sila, physically speaking. Baka makonquer ang Egypt ng mga dayuhan na nasa kanila. So, sige, dumadami. Sabi niya, inutusan na ni Pharaoh yung mga komadrona. Uy, mga komadrona, hali nga kayo dito. Pag ako nakabalita na merong mga anak na Israelita at lalaki magiging anak, ang inuutos ko sa inyo, papatayin nyo na diretso. In short, abortion. Ha? I-abort talaga nila, papatayin nila. Wait lang. Abortion? Ang ganda na. Sa abortion ako talagang sisimula. Sige. Alright. Yung mga midwives po noon ay may takot sa Diyos. Kaya nung inutusan ng Pharaoh na patayin nila yung mga lalaki, babae, preserve. Yung mga lalaki, papatayin na para medyo malambot naman yung male population nila. May takot sila sa Diyos. Hindi nila pinapatay. Sinayaan lang nila mabuhay na gano'n, wala lang. So kinonfront sila na Pharaoh. Ano nangyari? Sir, kasi po, ang galing po ng mga Israelitang mga nanay pag nanganganak. Hindi pa kami nakarating dun sa bahay. Nanganak na po. Parang ganun. Parang katwiran na lang nila yun. Pero because they feared God, ayaw nila mag-abort. Okay? So nagtuloy-tuloy yung dami. And because of that, nag-isip po sila Pharaoh ng parusa. So, dinagdagan yung trabaho. Tatamad nyo kasi, ganun ang sabi sa kanila. Kaya parang, Lord, ano na po, gusto na po namin makawala dito. So, yun na yung cry nila sa Panginoon. Ayaw na po namin dito. Ilang taon na po kami nagtitiis. Gusto na po namin maka-worship kasama yung kayo po ang worship namin. So, wala. Nadagdagan pa hanggang sa kahit na hirap sila, eto maganda, kahit hirap na hirap, nanganak pa ulit na marami ulit. Ang sipag ng mga Diyos, mga anak. Dumami lalo. Ay, nako, ano ba ito? Kaya ginawa nila, sige sabi nila Pharaoh, huwag nyo na yung supplyan ng mga raw materials. Let them look for their own raw materials. Doon sa paggawa nila ng mga bricks na yan, ay, sila na bahala dyan. Di lalo silang nahirapan. Lalo silang pinapahirapan. Lalo na po, okay, pag dumadami na ng ganyan, syempre, parang ayaw nila na sila na yung magiging utusan eh. Gusto nila magdating, ang Israel ang utusan.
at mas superior ang mga Egyptians. Sila yung tiga-utos, sila yung amo, ganyan. So meron silang ganong superiority complex na tinatawag. At the more nilang inuutusan at pinahihirapan, mas lalo silang yumayabang. Okay? At yan po yung senaryo po nila. They kept on mistreating the Israelites until they all cried out to God. And here come Moses and Aaron, the brothers. Okay, Moses and Aaron, next slide. Si Moses po has been called by the Lord ilang years before na. Please take note that Moses lived in Egypt. Siya po'y inampo na anak ni Paraon na babae. So alam niyang mag-Aramaic, alam niya yan, alam niya yung kultura, doon siya aral. Ibig sabihin, educationally, Moses gained knowledge from Egypt. Ibig sabihin, medyo bongga yun pag sa Egypt ka nag-aral. And 40 years yun. Nagka-intrigahan doon na, hindi naman, chismis, hindi naman talaga yan Egyptian, Hudyo yan. Totoo naman talagang Hudyo si Moses. Dahil siya ay anak ng isang Israelita na natakot lamang doon sa patay-patay ng mga kaya pinaanod lamang si Moses sa ilog na nakita lang naman anong anak ni Pharaoh. Pero dahil nagkakabistuhan na ng gano'n at napatay na niya isang doon, tiga Egypt, tumakas na po siya. Okay, tumakas na po siya. And he lived in the desert for 40 years also. Yung mga kairos, yung mga appointed seasons ni Lord sa buhay natin, huwag nyo isnab-isnabin. Because at a later time in your life, magkakaroon ito ng fruit at magagamit nyo kung saan kayo dinala ng Panginoon. Yung training ni Moses, hindi naman niya alam na training ground ni Lord sa kanya yung in Egypt culture. At hindi, basta alam niya, tumakas siya sa Egypt. And he lived in the wilderness. So, he was able to know kung saan ang liko sa wilderness. Na magagamit pala later on pagpunta sa promised land. Did you get that? So, ano man yung mga nangyayari sa buhay nyo ngayon, saan kayo nilagay ng Panginoon, may dahilan lagi si Lord John for your better latter. The greater latter ng buhay natin. All right. So, Moses and Aaron. Moses because, so inappoint na siya ni Lord niya na leader as a prophet, no? Pero dahil mahina siya magsalita, nag-stutter siya. So si Aaron, although nagalit si Lord ng konti sa kanya doon, ano ba yan? Okay, so sige, you need help. Sige, si Aaron, better spokesperson. So dalawa na sila dyan. So, God showed through these two people yung kanyang kamay, yung kanyang himala, para mapakita sa buong Egypt na iba talaga ang Egypt at Israel. Doon pa nga lang sa pagkakapwesto nila sa Goshen, gusto na sabihin ng Diyos, ay, chosen ko to. Chosen. Goshen. May rhyme. At gustong sabihin ng Diyos, na lahat ng mga Diyos-Diyosan nyo sa Egypt, ay Diyos-Diyosan lamang yan. At gustong ipakita ng Diyos, I am the God of everything at hindi ka pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay at yun ang sasambahin mo. Because almost everything in Egypt becomes a God, G-O-D na maliit. Siguro kada isang poste, isang puno, yung araw, lahat na lang merong equivalent na Diyos-Diyosan. Kaya, kailangan i-destroy ito ng Diyos, yung ganung kaya long, kumbaga, talagang may longing ang Israelites na umalis na. Kasi nga naman, for the longest time, puro Diyos-Diyosan to, na hindi naman sila ganun because they are serving an invisible God. And here in Egypt, may Diyos-Diyosan dito, merong ganitong statwa dito, yung ilog sasambahin. Naku, parang yung leader din nilang si Faraon, parang siya na yung ultimate Diyos ng Egypt. Talaga, everyone looks up to him. Nilalagay siya sa pedestal. Ang salita niya, hindi pwedeng mabaliin. So, ganun din.
Yung power niya, akala ni Pharaoh, ako lahat. Ganon. Okay, so God had to destroy these things. And also, number 3 reason, narinig na rin niya yung hibik at iyak ng mga Israelita. Hirap na sila. Okay? Ano po nangyari dyan? Sige, of course, alam ng mga nagtuturo na sa Biblia dyan that there were 10 plagues, but I'll just be talking about first the 9 plagues. Pag sinabi pong plagues, mga salot po ito. May chismis po na hindi daw totoo lahat yung mga salot na yan, mga kwentong kutsero lang yan. Pero we'd rather believe in what the Bible says. Okay. Sadahan ko lang ng konti para ma-review lang po. Para saan yung salot? Kasi bawat salot ay pangontra sa Diyos-Diyosa ng Egypt. Okay. So, una-una, yung Nile River, na sikat na Nile River, ay source of fresh water, source of industry ng Egypt. Diyan lahat umiinog sa Nile River. Masyadong maganda yung tubig na tumatakbo dyan. So, God turned it to blood. So, hindi nagiging productive na ngayon, hindi na sila makainom ng fresh water dyan, wala. Tumitigil ang mga industry because of that. So, nung binigyan ng salot na gano'n, ang sabi ni Moses and Aaron kay Pharaoh, Pharaoh, hindi niyo ba makikita na hirapan na kayo? Pakawalan niyo na ang mga Israelita para maka-worship na sila lahat sa Diyos nila. Ganon. O sige. No, hirap na nito. Ganon. Yes. Sige, lapit nga kayo sa Diyos nyo, sabihin nyo, tanggalin na itong ganitong salot na ito. Sige, pagkatapos ito, papakawalan ko na kayo. Okay. O syempre, si Moses, Aaron, Lord, sige po, tanggalin nyo na po. At tinanggal na nga, naging maayos na ulit. Back to the Nile River na maayos. O, alis na ho kami. Ang sasabihin ni Pharaoh, no. And that same dialogue happened for the 9 plagues. Ano yung susunod? Ang daming palaka. Yung isang palaka nga, nakakatakot din, ganun lang ngayon sa gabi. Tapos papasok sa bahay mo bigla, na may tumatalon-talon, maano ka na eh. Pero iba sa inyo yata yung palaka nyo. Baka nasa mesa nyo, ha? Tapos may coin dito. Hindi nga lang nagkukukak. Pero nandito. Baka salot po yun, ha? Sige, mga palaka po. So, nakakairita po naman talaga yun, nang mapupuno yung land, fields nila ng mga palaka. So, same thing happened. O, sige, manalangin kayo sa Diyos nyo. Sige, papakawalan ko na kayo. At gumanda na naman ang lupain. Pharaoh, alis na kami. No. So, pahirapan na naman sila. Kaya po yung mga Israelites, parang mas lalo silang nainis kay Moses tsaka kay Aaron kasi mas lalo yatang napahirapan sila nung dumating pa sila Moses at si Aaron. Inimagine ko nga sila siguro tuwing may salot, no? Talagang lahat excited. Sige, okay na tayo, papakawalan na tayo. Tapos biglang no. Ano naman kaya susunod? Okay. Next! Nung paghagis, sinabi ni Lord, sige, hagisin mo ng isang sand na ganyan. Sa dami ng sand na ganyan, biglang naging, kuto. Mga nuts. Hindi si nuts, N-A-T-Z, G-N-A-T. S. Nuts, para mga lisa-lisa, mga kuyuman. Yan, ang kakati siguro niyan. Lalagyan lahat ng mga hayop-hayop nilang ganyan. Baka pati sa mga ulo ng mga tao, hindi ko alam. Pero sobrang irritable talaga sila. Hanggang, yan na naman. Hindi namin kaya. Napapray na kayo ulit. But again, the yes became, no. Don't leave. Next, langaw, bangaw. Yung isa nga lang, naiinis ka na, pero yun, nagkapeste ang livestock nila. Virus, bird flu, foot and mouth disease, pang klase. Okay? At maraming nagkapigsa. Sabi ko nga, pag isa lang, ang sakit-sakit na. Paano pa kaya kung punong-puno ka ng pigsa? Okay? Hail. Ano yung hail? Mga bato-bato po yan na may halong sinabayan na ni Lord ng ulan, tapos meron pang mga thunder yan na kasabay.
masisira at masisira ang babagsakan yan. Mamamatay yung mga babagsakan. Kaya kailangan sila magtago. So, ganun ka-strong. And of course, darkness for 3 days, if I'm not mistaken. But the same pattern, sige na. Papakawalan na namin kayo, basta mawala na to. Pero God was also part of hardening the heart of Pharaoh. Bakit ganon? Bakit pinatitigas? Lahat kasi dinidil pa ng Diyos eh. Lahat ng Diyos-Diyosan nila. Until it will come to the Diyos-Diyosan ng persona ni Pharaoh. Okay. Nasira lahat ng mga pangarap nila, walang nangyari. Pero take note, ang mga nasa Goshen are all safe. Never did they experience the plague. Imagine God's favor upon His chosen people. And I hope that you also notice that in your lives. When you became a believer, that God's favor is surrounding you and overtaking you. Kahit na nagkakagulong mundo, we are preserved. Amen? Amen. I hope that, yes, Lord. And then, the 10th plague. Ito na yung 10th plague. Perfect 10. Dito na mangyayari yung pagbabago. Yung kairos ng Israelites. Ang plano ng Diyos, padadaanin niya yung angel of death, the destroyer. Hindi yung kalaban ni Loki ba yan? Ni Thor? Sino ba yan? Hindi rin yan destroyer ng wrestling. Basta destroyer na angel of death. Yun ang tawag sa kanya. Okay. Upang mamamatay lahat ng firstborn. Firstborn ng lahat. Firstborn ng pamilya, firstborn kahit hindi mayaman, firstborn ng mga prisoners, firstborn ng mga servants, firstborn pati ng mga hayop. Mabigat-bigat yun. Bakit firstborn? Because firstborns usually, malaki ang pabor niyan sa kultura ng mga Middle Eastern people. Kasi mga special people ang mga firstborn. Sino mga firstborn dito? So mga panganay, ibang dating talaga yan sa Middle East na culture. Okay. At hindi alam ng mga Egyptians na gano'n ang mangyayari. So lahat yon ay mamamatay. Okay? Pero bakit hindi naapektuhan ng Israelites again sa ganitong sitwasyon? Because automatic ba, Pastora, kay Israelites ay may pabor? This time, it was not automatic. This is a 10th plague. Why? Because there were instructions. May inutos na gagawin. Pag hindi ginawa, kahit Israelita ka ba, you will not be favored. And look at the instruction. Number 1, tungkol sa lamb or goat. Tupa or kambing. Kailangan mag-produce sila. Halimbawa, January 1st day, sabi first month. Kunyari na lang January, pero magkaiba kasi yung mga calendar. Kunyari na lang ay January yon, first month. On the 10th day, or January 10, ano na tayo ngayon, January 3? So, Sunday, ha? Maghanap na kayo ng tupa or kambing. 10th day. Okay. Dapat, 1-year-old lang yung tupa. Bakit kaya 1-year-old lang? Diba, pag bumili kayo ng lechon, yung lechong malaki, tsaka yung lechon de leche, sino mas malasa doon? Sino mas masarap doon? Yung baby, siyempre, lechon de leche, tsaka ang lambot siguro noon. Pag lechon na matanda na, kunat na noon, diba? Magiging lechon paksiw na yun. Pero itong lechon de leche, sarap siguro niya, no? So, 1-year-old na lamb or goat, okay. So, yun lang ang kailangan. Aalagaan nila yon, di kukunin nila ng 10th day, January 10, halimbawa. Tapos January
Yes? All right. Where am I? Okay. Okay, on the 10th day, kukunin na nila, aalagaan nila. Tapos on the 14th day, ay i-slaughter na nila, papatayin na nila yon at twilight. Ano ibig sabihin ng twilight? Sa Tagalog? Twilight zone. Takip silim, yung maghahapon na, yung nagde-divide na yung araw tsaka gabi. Doon nila yun papatayin. One lamb, every household. Okay, one lamb. Ibig sabihin, magsasacrifice ang bawat pamilya, bawat household. At sabi dun sa binasa kanina, kapag kokonti lang sila sa pamilya, pwedeng i-share nila sa isa pang pamilyang maliit din. Basta ang point is, lahat proportionately magkakaroon ng share dun sa sacrifice na yun. Next, what will happen after? No, on the 14th day, in-slaughter na, pinatay na. Pag pinapatay, isasaluhin dapat ng batya yun. Okay, next slide. The blood will be wiped. Okay, paano? Imagine niyo yung nagba-barbecue. Kung nag-barbecue kayo ng medianoche, Noche Buena, dati, ngayon brush na paintbrush. Dati po, di ba mga dahon-dahon lang yan ng saging na tinatali lang, tapos sasawsaw yung sauce, yung mantika, pupunas na ganun. The same thing, the hyssop plant, kukunin lang nila yung dahon na yon at ipapahid, sasawsaw dun sa dugo, tapos ipapahid na dun sa hamba, sa side, tsaka dito. Yan, lahat. Gaganon. Parang cover na gano'n, ano? Cover. Ganyan, gaganunin. Okay. So, yun ang instruction. At yun ang dapat gawin ng bawat household. Next. So, are you imagining what's happening? My curfew. Pag sinabing curfew, social distance yun. Test mic, ayun. Bawal lumabas. Lahat nasa loob. Kung yung household mo may pag-alagala sa labas, mamamatay yun. Pumasok ka sa loob. Okay, lahat pasok sa loob. Each member of the household dapat under that household whose doors, okay, have been wiped with the blood. Kailangan covered with the blood yung iyong tahanan. Okay? Next, the covenant meal. Kakainin na nila ito. Okay, ano ba yung pagkain nila? Ang sabi doon sa binasa natin kanina, bawal ang kilawin. Hindi pwede ikilaw yung kambing at hindi rin pwedeng ilaga lamang. Kailangan ay, dapat inasal. Dapat, ang tawag sinugba ba yan? Ay, tama ba, sugba? Okay. Tama ba ako, sinugba? Pag barbecue sa, okay. So, dapat hindi nilaga, hindi kinilaw, kundi inasal lang, sinugba lang, roasted. Okay? At kasama, sa iba, sa ngayon, tinatanggal-tanggal, hinihiwa-hiwalay. Ngayon, kasama lahat. Ulo, paa, pati, lamang loob. Baka wala pang arthritis nun. Okay. So, yun lahat, kasali yun. At, hindi pwede magtira. Kung sakali may tira, kailangan sunugin agad the following day. Okay. Ano pang kasama dun sa pagkain yan? Mapapait na herbs, dahon. Hindi ko alam ang mapapait kasi hindi talaga ako mahilig sa mapait. Pasensya na po. Dahon na ampalaya sa panahon natin. Ano pa mapait? Yun lang ba? Sabi ko na ba, itong alas 2 na schedule eh. Oh, may mapait pa bang dahon? Wala na. Okay. Basta mapait. Ang Israel maraming mapait na herbs. Okay? Kaya healthy sila. Because of the bitter herbs. At totoo po yung bitter herbs na dapat kinakain din natin ngayon. Pampababa ng blood sugar. Okay. So yun. And tinapay na walang libadura. That's the meal. Okay? Next. Anong posture nila habang kumakain? Dapat ready to live. Ready to live na posture.
anong mangyayari? Yung cloak daw nila dapat tucked into the belt na. Kumbaga, kung halimbawa ito yung mga gano'n nila, naka-belt na yan, okay, nandyan na po lahat, kompleto na siya. May sandals na, syempre yung sandals, magagamit nila. Hindi pa nila alam sa biyahe nila sa desert. Okay? At meron na rin silang hawak na staff, yung stick nila. Syempre, kailangan po yan pag taboy-taboy po ng mga ligaw at mga asong gubat, mga ganyan-gaya. So, kailangan nila ng stick. So, yan, naka-ready na rin po sila. Ito lang yung pinapayagan na eat and run. Ha? Yung pwesto nila, naka-eat and run, all our bags are packed and we're ready to go. Talagang ano na sila, ready na po sila dyan. Hindi slow-mo ang kain. Eat in haste. Nagmamadali. Hindi pa naka-recline, hindi parang kwento-kwentuhan pa, nunood pa ng Netflix bago matapos yung, di po, kain diretso. Okay. Next, the final. What will happen? The angel of death, kapag nakita yung dugo dun sa hamba, dadaan yan. Imagine the angel of death. Hindi sinabi angels eh. I was imagining this. Kasi ang laki-laki ng populasyon. We're talking about 2 to 3 million Jews, except pa sa Egyptians. So there are sobrang millions ng taon dadaanan and households, ilang households yan, na dadaanan ng angel of death. So this angel must be faster than Superman and Thor. But, ganun siguro yan kabilis. Kasi, lalo na sa Israel, ang bilis niya doon. Kasi wala siyang hinihintuan. But the Egyptian homes, pagdaan niya, nagdaan na! Okay? So, ganun po nangyari dyan. Basta may dugo makita yung angel of death, hindi yun gagalawin. 2 to 3 million Jews are parang buong Maynila. Okay, dinoble mo ang population ng Maynila. Parang ganyan. Jews lang yun, wala pa yung mga Egyptians. Ibig sabihin, lahat ng yan, detalyadong inutos ng Diyos. Ibig sabihin din, kapag hindi ginawa ng Israelites yan, of course, the possibility, 100%, mamamatay ka pag hindi mo sinunod yan. So what happened? Base sa binasa kanina, in verse 29, at midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt. Lahat ng firstborn. Each Egyptian household ay pumapalaho ang pagtangis dahil namatay po ang kanilang mga panganay. And the panganay of the Pharaoh, ni Paraon, ng Haring Paraon, ay hindi exempted. Namatay din po. So ganun na lang po yung dalamhati nung buong Egypt. Pero yun din naman po, hindi alam ng naririnig na lang nila yung palahaw ng mga Egyptians na po. Pause muna ako. Because after 400 years, the next slide I think, 400 years. The Israelites have been suffering for 400 years. Kinamatayan na po yan ng kanilang mga magulang, lolo, lola, na hindi naranasan. Siguro no early part, yes. Pero nito mga huli, hindi na po eh. Kinamatayan na po nila yung slavery, yung buhay na malayo sa Diyos, yung buhay na hindi nag-worship sa Diyos, kinamatayan na po ng iba. Okay? So for 400 years silang nag-suffer ng ganyan. And this was a kairos moment for them. Magpo-pause lang ako kasi baka marahil meron ka na ring matagal ng bagay o matagal mo nang hinihintay na ikaw ay makalaya sa ganyang sitwasyon. It may not be 400 years. Baka 4 years lang or 4 months or 40 weeks.
Isang sitwasyong nagpapahirap sa'yo. Baka tanikala ito ng bisyo, tanikala ito ng relasyong hindi tama, baka tanikala ito ng pornografiya, tanikala ng kahirapan, tanikala ng utang, tanikala ng sakit. Anumang tanikala ito. This is your Kairos moment. Believe it. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay magpatuloy sa ganyang sitwasyon. Hinihintay lang ng Diyos na ikaw ay magsabing, Lord, rescue. Rescue na po, Panginoon. And God can do it again. If God did it hundreds of years before, God can do it again in you and in me. Amen po? At dahil sa matinding pangyayari na ang bawat household sa Egypt ay namatayan po, tumatangis dahil sa panganay na kinuha na namatay po sila. Alagang hayop, hindi pa umabot ng umaga. Nung gabing yon, nung angel of death, yung midnight na yon, na dumaan po yan, hurriedly also, nagmamadali rin, kinausap ni Pharaoh si Moses at si Aaron. Lumayas na kayo, umalis na kayo. Sige, mag-serve na kayo sa Diyos nyo. Now this is yes, yes, yes. It has changed from the no, no, no to a yes, yes, yes. And please take note na nagpa-pray pa si Pharaoh. Oh, damay niyo ako, ha? Okay. Ba? Nagbagong puso. Okay. O sige, yes, 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 mag-serve na kayo. Hindi lang si Pharaoh nag-decide ng ganyan. All the other Egyptians, siguro na nasa neighboring, may mga kapitbahay na Egyptians doon sa Goshen. Ay, nako, umalis na kayo, umalis na kayo. Minamadali na sila. Sige na, dalhin nyo na lahat ng cattle nyo. Please take note that their cattle were not affected by any plague. Okay, wala pong nasalot. So, dalhin nyo na lahat na. Kasi ayaw na nila na baka madagdagan pa yung mamamatay. So, sige na. Okay, so ligpitan. Siyempre, alam na. Ready to go na sila, di ba? All their bags were packed. Pero huling hirit ng mga Israelites, uy, baka naman pwede kami magpabaon sa inyo ng yung mga gold nyo dyan, tsaka mga silver nyo, tsaka mga damit-damit. O, sige na. Aba, namigay ang mga Egyptians. Tandaan nyo, ang Egyptian, very rich yan sa articles of gold and silver. Ang gaganda ng mga tela niyan. Sobrang ganda, talagang ninanakaw pa yung mga tela niyan. So, grabe ang ginawa ng Diyos, yung pabor, na talagang lahat ng humingi ng mga Israelites. Sige. And the term they used in the Bible was, the Israelites plundered the Egyptians. Ano yung sabihin nun? Simot. Nasimot ang mga Egyptians. Dala-dala nila lahat. No wonder na sila po'y nagta-travel na sa di ba? Marami silang hawak na gold. Yun yung ginawa nilang Diyos-Diyosan later. Kaya pala mayroon pang damit, pamalit. Pero, hindi rin na, yun. Okay, that's another story. Anyway, finally, all the Israelites were delivered. That's the term being used, delivered, deliverance. Ibig sabihin yan, freedom. Okay, hindi deliver na pagkain. And they left the land of Egypt after more than 400 years. 2 to 3 million Jews aalis bigla in Exodus. Okay, Exodus means exit. Exodus is deliverance, okay, from Egyptian slavery. Please take note that whenever the Bible is talking about Egypt, it always connotes the land of sin, S-I-N, because it's always connected with slavery. Parang pag bumabalik ka sa Egypt, ay bumabalik ka sa buhay ng makasalanan. Okay. So yung pag-alis nila sa Egypt, it's a picture of salvation and deliverance. Through the blood, na hindi sila namatay, kundi patuloy silang nabuhay, labas na sa Egypt. Alright. Magmamadali sila umalis, and let's refer to Jeremiah 31. Ito po ay prophecy na binigay ng Diyos through Jeremiah. Na sinabi niya, dadating yung mga araw
that I will make a new covenant. So this is the title of our sermon today, the new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt. Okay, that's the story. Bago na ngayon, bago ng tipanan to, bago ng agreement ito, hindi na katulad ito nung binigay ko doon kay Abraham, kay Isaac, iba na to, okay? Iba na. Nung nilabas ko sila sa Egypt, iba na yan, okay? Because they broke my covenant, though I was a husband to them. Pinapasabi ito ng Diyos kay Jeremiah para sa mga Israelites kasi binigyan na nga ng deliverance, pinalaya na nga sila, pero habang nandun pa rin sila sa biyahe, galakad papunta po sa promised land, kumbaga sa mag-asawa, naging talipandas ang Israelites. Hindi sila naging faithful. Sabi na ng Diyos sa kanila, I was a husband to them. What does a husband do? Nag-nourish yan, nag-cherish yan, nag-aalaga yan, nagpa-provide yan. God provided manna every day for them and they still complain. Ang daming reklamo, ang daming pagdududa. Pati yung mga leaders nila, binabato nila, naiinis sila sa mga leaders. Bakit pa daw inalis sa Egypt? Balik na lang daw sa Egypt. So, nakakaano po yun? Nakaka-grieve po talaga yun. Lalo na sa puso ng Diyos. I have been faithful to them, but they have not been faithful to me. Kaya sabi niya, yes, bago na. Okay. May karugtong yan. Okay, may karugtong. Okay. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time. I will put my law in their minds and write it in their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor nor say to one another, "Oy, know the Lord, know the Lord, know the Lord." Because they will all know me, from the least to the greatest, declares the Lord. Ano po ibig sabihin nito ngayon? Bago na po yung covenant na gustong sabihin ng Diyos, dadating yung araw na yon, there will be a new covenant na hindi na external yung pagsunod nyo. Magpatay kayo ng hayop. Ito ganito, offer ninyo to. Dalawang ganito. Huwag ganitong hayop. Itong hayop na to. Yung halaman na yon, ilang kilong ganito. I-offer. Wala na yon. It will be a new covenant na hindi lang ang Diyos magsasalita sa mga propetang katulad ni Moses at ni Aaron, at ipapasa lang nila sa iba. Sabi ng Diyos ganito. Sabi ng Diyos ganito. Sabi ng Diyos ganito. Ano daw sabi ng Diyos? Ano daw sabi ng Diyos? Hindi na. Dadating yung araw, lahat ng tao, makikilala ako. Personal. Bakit? Mapupunta na siya dito. Mapupunta na siya dito. At kung yung mga external rules na ito, na hindi sila empowered to obey, alam niyo po, yung mga rules na yun, pinapakita lang ng Diyos yun, that this cannot save you. Kahit sundin niyo yan to the letter, hindi niyo kakayanin. You are powerless. So you have to look forward to the promised Messiah so that you will become powerful. And now the Lord is saying through Jeremiah, dadating yung araw na yun, that you are empowered to obey me. Because I have written the law in your heart. Nandito na. Yung dalawa sa education, may mga motivation na tinatawag. Extrinsic and intrinsic motivation. Pag parang extrinsic lang, yung parang labas lang, parang hindi yun masyadong effective. Pero pag galing sa loob yung motivasyon, mag-aaral ako kasi ganito, ito mabuting kong gawin, mas effective yun, mas permanent yun, mas tumatagal yun. Kesa, sige, sumagot ka, bibigyan ka ng lollipop. Yan yung mga extrinsic. Now the Lord was doing a new covenant
in the future, ganun ang gagawin ko, that I will enable you and empower you to obey the law because it's already here. And of course, alam na natin, the future then, it is because of the Holy Spirit, because we're now living in the time of the Holy Spirit. Okay. So nakita niyo po yung difference. Okay, nakita niyo po yung difference. Dati, yung law, parang hindi naman talaga yan sila isi-save. Yung wala naman yung power to save, kaya kailangan pa nga nung blood na ipunas ganon, na parang, yung, hindi parang, kundi simbolo or typology. Yung tupa na yun na pinatay ay magiging typology ng perfect lamb. Di ba yung lamb natin ngayon, yung tupa natin ngayon, di ba? Without defect, bata pa, perfect. Pero talagang, sabi nga sa Biblia sa Hebrews, kahit anumang handog na hayop, hindi naman talaga makakalinis. Pero yung dadating na new covenant, yun na yung totoo. Okay. At siyempre, alam na ho natin kung sino yan. Alam na po natin na yung sa new covenant na yun, yan na po ang Panginoong Yesus. Na kung saan siya ay napako sa krus at yung dugo na dumaloy sa kanya, yun yung dugo na parang pinahid po sa hamba. Yun po yung nagsisilbing covering. Because without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Wala hong pagtanggal ng kasalanan hanggat wala hong ang dugo ng Panginoon ay ma-apply. Okay. Kaya pala, bago po ipako ang Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo, nag-celebrate din muna sila ng Passover. Hindi pa man din nangyayari na siya'y ipako, gusto nang iparemind ni Jesus sa mga disciples niya, eto yun. Kaya nyo, magiging lasting ordinance itong communion, itong Last Supper, Lord's Supper, para lagi nyo maalala yung kairos moment na yun, na ang Diyos ay nagligtas. Okay? At hindi lang siya nagligtas dun sa Old Testament times na yon sa Egypt, kundi nagpadala rin siya ng Savior. Pero syempre, he was talking about himself. And this is nung sinasabi na yan, this is my body broken for you. Sa totoong buhay, hindi pa naman broken. Di ba? And this is the blood, the cup. Okay? Pinapakita na niya agad yung selebrasyon ng Passover na siya na yun. Siya na yun. At nangyari nga, yung prophecy sa Jeremiah, na yung new covenant na yun, in the person of Jesus Christ dying on the cross. So maraming nagbago. Tignan po natin. Next slide, please. The things that became new. Okay? Partial lang po ito kasi hindi po. Ang gusto ipakita po ng Diyos sa atin is the kingdom of God is not anymore dependent on any race. Hindi na po ito kung Israelite ka ba, o Egyptian ka, Griego ka ba, o Hudyo ka ba. Kaya sabi ni Apostle Paul, wala nang Greek, wala nang Jew. Yung New Covenant, hindi na yan nakasalalay sa anong lahi mo. Because sa totoong buhay po, ang mga Hudyo ngayon, kahit na po sa kanila dumaan ng Mesiyas, pinagmamalaki pa rin nila na parang sila lang yung nagtutukoyan na kami lang yun, the Jews, kami lang yung ligtas. Okay. It's not dependent also on religion. So, hindi na po natin pinag-uusapan ang relihiyon dito, kung Katoliko. Huwag kayo makapag-away. Pero, saan ako huminto? Okay. The kingdom of God is not also dependent on the sex. Kaya sabi rin ni Apostle Paul, no female nor male. Lahat po, isabihin lahat po. Yung New Covenant is talking about a kingdom of God that is open to all. Ganyan na po yung New Covenant. Hindi na lang po yung chosen nation na Israel.
At hindi siyempre dependent na rin sa itsura mo, ganyan. Okay? But it's dependent on the relationship that we have with the person of Jesus. Okay? Yung anak niya na tinako sa krus at nabuhay na maguli after siyang nilibing. Okay. Next point. Okay. It is not anymore obedience, okay, to the law through good works, but by grace, believing in what Jesus Christ has done through faith. Noon po kasi sa Old Covenant, basta sunod ka ng sunod, yun lang. Sunod ka ng sunod, by faith, by faith, by faith. Then, noon, by faith din. Kahit hindi pa nila alam mangyayari, hindi naman nila alam kung sino yung magiging Messiah sa future. Sige lang kung ano yung inuutos ng Diyos, sundin. So may mga taong na-recognize sa Old Testament na God credited to them na righteousness because they look forward to the Messiah. Hindi lang sila basta sunod ng sunod. They look forward to the promise of the Messiah. Okay? So ngayon, ang maganda lang po sa ating panahon, tayo looking backward. Kasi natapos na yung cross, tayo naman paatras yung tingin natin. Sila looking forward in faith, tayo looking backward in faith din. Gets? Okay, sa cross, kung anong ginawa ni Lord. And salvation now is open to all, from the least to the greatest, greatest to the least. Anyone may love God with all their being and love others beyond their race. Okay. Next. Okay. What happened? Yung temporary po became a lasting covenant. It became permanent. Na kahit bukas may tatanggap sa Panginoon, mare-recognize yung blood niya, he will always be assured of the salvation. Hindi mo naiintayin niya na ano ba, tanggap ba tong ano ko, yung alay ko, magkakatay muna ako, hindi na po. Basta mag-believe sila sa ginawa ng Panginoon Yesus, then they will be saved. Mamaya, bukas, sa susunod na bukas, it will be a lasting ordinance and permanent. Okay, next, the law became a law of grace. Hindi lang basta utos. Ngayon nakita mo na yung puso ng Panginoon Diyos na gusto niya lahat ay maligtas. The limited became opportunity for all. Kung ganyan pala ang nangyari because of the new covenant, ano dapat natin gawin? Number one, as conclusion, pahalagahan naman po natin yung kalayaan na ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Kung alam mo naman ang pinalaya ka na ng Panginoon, na deliver ka na, pahalagahan naman natin. Pahalagahan natin. Hindi yung papahalagahan ko lang siya ngayong January, tapos bibigay na naman ako ng June, ayoko na naman ulit sa Diyos. Babalik ka na naman sa slavery sa Egypt. Babalik ka na naman sa iyong kung anong mga kinagawian mong mali. No, pahalagahan mo yan. Pinalaya ka na. Huwag ka nang bumalik doon. Number two, alalahanin mo yung ginawang sakripisyo ng Panginoon Diyos. At hindi lang mo lang alalahanin, ikwento mo. Dapat marunong ka magkwento ng Passover story. Pastor, okay, late na yata, matatanda na yung mga anak ko, hindi ko na. O di sige, kwento mo sa mga apo mo. Pero kung may pagkakataon ka, dapat kwento mo pa rin. Kaya nga may family prayer cell tayo, kaya nga may home Bible study tayo, kaya nga sa mga reunion ng pamilya natin, hindi pwedeng hindi ka magpe-pray, mag-share ka ng gospel, magkwento ka ng Passover. Mag-communion kayo sa bahay, well and good. Kahit po hindi tayo nang-communion dito, pwede niyong gawin po yan. At kayo yung magiging head ng pamilya muna for the meantime. Kung hindi pa Christian yung head of the family, kayo muna po yun. But you need to share. Kasi sabi niya, di ba, and when your children ask you, what does this ceremony mean to you? Then tell them it is the Passover sacrifice to the Lord. Dapat marunong ka magkwento. Sa mga manganganak pa lang po dito, magkaka-baby, i-commit nyo na po sa Lord na, Lord, sige po, pag nagka-baby ako, I'll make sure that this baby, my baby, will know the Passover story. And He will recognize you and the blood that you have shed on the cross. Okay? And of course, pasalamatan natin ng Diyos sa New Covenant na nagbigay ng pagkakataon sa lahat na makilala siya. Kaya nga, I'm forever grateful to you. Kasi marami naman tao, sinama tayo sa listahan ng Panginoon
na kanyang pinili upang makilala siya. As we reflect, masaya ka bang naging born again ka? Hindi ibig sabihin ng born again na nagbago ka kasi ng relihiyon. Hindi po. Masaya ka ba kasi nakilala mo si Lord? Okay? Naintindihan mo na ba yung kaibahan ng relasyon na meron ka ngayon kay Jesus? Kesa dun sa old covenant na basta masunod mo lang yung simbahan, masunod mo lang lahat ng tradisyon, masunod mo lang yung sinabi ng leader ng church, parang sa'yo, ano na yun, paglapit sa Diyos? No. It's different now. Kung oo, naikwento mo ba yan sa iba? Naikwento mo ba? At paano mo yun ginagawa? God can make all things new any time of the year. Amen? Ang kailangan lang nila makilala ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Tayo po tumayong lahat. I'll be praying for those who need a Kairos moment ng deliverance, salvation. If you know of somebody today na nangangailangan ng kaligtasan at kalayaan mula sa kahit anong bondage and slavery, remember that person today. At kung ikaw yan na nakikinig ng salitang ng Diyos ngayon, this is your moment that God can deliver you and He is so willing to free you from that slavery. Ano man yan nagtatanikala sa'yo, gusto ng Diyos na palayain ka sa ganyang sitwasyon. And let's all agree in prayer today. Diyos naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami. Kasi alam mo ang nangyayari sa bawat buhay namin. Chronologically, and even seasonally, Panginoon. Alam mo, Panginoon, yung mga layunin mo sa aming buhay. At kung may nakikinig sa tinig na ito ngayon, ng inyong mensahe, Panginoon, dalangin ko, Diyos, ayon sa plano mo, Panginoon, through the salvation, Panginoon, na in-offer mo, let this person come to know you, Jesus as his Lord and Savior. Hayaan mong buksan mo ang kanyang puso ngayon at tanggapin kanya sa kanyang buhay at isuko niya ang kanyang buhay sa inyo ng 100% at talikuran na po niya ang mundo, talikuran na po niya ang dati niyang buhay at humarap po sa inyo, Panginoon, 180 degrees. At simula po sa araw na ito ay sumunod na po sa inyo. At kahit na po mga Christians na, pero parang gapi po ng mga bagay-bagay sa kanilang buhay, ang dalangin ko na sa kanilang pagpapakumbaba sa inyo ngayon, isa-isahin mo papakita sa kanila, unravel niyo po sa kanila yung glory, and unveil before their eyes the beauty na malaman na they can be also under the new covenant where your grace abounds for them na kahit nagkamali sila in the past, aayusin mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Salamat po sa katotohanan ito. And as we take our communion, Lord, maalala namin ulit yan nangyari sa Passover. In Jesus' name, amen, amen. We may be seated po as we take our communion po. Okay po, sa lahat po ng nasa live stream, pwede na po natin itong i-ready. At sa mga nandito naman po sa church, ay sana po, lahat tayo na nananampalataya, may action po tayo na dapat gawin din sa reflection. Sabi po sa 1 Corinthians 11:26, for as often as we eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Hanggang sa pagdating po ng Panginoon, sana po, yun, nakakagawian din po natin bilang mananampalataya na ibahagi po natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sige po, pagkakuha po ninyo ang tinapay at ng alak po,
ay pwede na po natin itong kainin at inumin habang iniisip po natin kung ano yung pwede nating gawin, ano yung kailangan po nating gawin para maibahagi po ang salita ng Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and erase. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. That lamb is none other than Jesus. Okay? Thank you, Lord. Thank you for your partnership sa Marikina Foursquare Gospel Church. Thank you for continuously giving unto the Lord. Thank you for, kasi kung hindi po, titigil po ang ministry ito kapag po tumigil po kayo sa pagbibigay sa Panginoon. But thank you for your partnership. Thank you for blessing the pastors in many ways, prayers, encouragements, monetary gifts, gifts in kind, yung topic sa amin, yung pangumusta kapag may sakit kami, masama ang pakiramdam. So, thank you po for, hindi na po namin ma-thank you lahat, pero thank you po. Here and abroad, marami pong nag-appreciate sa aming pong mga buhay, and we appreciate you too for being partners. And, subscribe naman po sa ating YouTube. Jake Lam. May kaparehong Jake Lam, pero wag yun. Tingnan nyo kung sino yung mga tao doon. Hindi ko kalala to. Wag yun, hindi yun. Okay, mga bago-bago lang po na Jake Lam yun eh. So, bagong tayong church. So, yung Jake Lam po natin, matagal na po yan. So, yung Jake Lam, paki-add sa YouTube. Subscribe, please. At yung Spotify ng MMND album, gawin nyo naman pong background music minsan sa sa opisina ninyo, sa inyong negosyo po, para po mas dumami po yung, mag-generate po siya, di ba?
Kasi alam mong Foursquare songs po yun siya. Okay. Yun lamang po, may series po tayong bago na All Things New. And again, we will teach theology po sa atin sa mga darating na linggo. Alright, tayo po tumayong lahat as I bless you with the benediction po. Let's lift up our hands to the Lord. May the abounding love of God and the sacrifice of Jesus on the cross that gave salvation to us, and the comfort of the Holy Spirit and the conviction and His guidance upon us be with us all now and forevermore as we depart from this place. And everyone will say, Amen. Amen. God bless you po. Okay? God bless you. Happy New Year. A blessed New Year to all.